So, ito yung maximizing profits na problem sa optimization, sa differential calculus, yung sarili natin example. Okay? Binago na natin kung kanina smartphones, ngayon laptops. O, since Comsci at IT tayo, laptops. Ilang units ng laptop yung kailangang i-produce para magkaroon ka ng maximized profit. Pero dapat maintindihan natin itong domain, itong tinuturo ng daliri ko, domain. Bakit natin kailangan malaman yan? Kasi ang domain is 0. Yung lower bound is 0. Pag 0 produce mo, natural, wala kang magiging profit. Dahil wala kang ginawang laptop para mabenta. Pero yung upper bound mo is infinity. No? Nasa company naman yun kahit mag-produce sila ng napakaraming laptops. Pero kung hindi nila controlled yung number, yun yung ibig sabihin ng infinity. Walang specific na number. So, hindi magiging profitable yung kung infinity ipoproduce mo yung upper bound ng iyong domain dahil given sa problem yung cost ng parts and yung labor cost and overhead. So, pag infinity yung pinoproduce mo, yung kikitain mo is napupunta lang dun sa labor cost, overhead, at saka dun sa spare parts na cost. Whereas kung alam mo yung maximum product, maximum number of units na ipoproduce mo by creating yung tinatawag na price function, mas makokontrol mo yung labor at overhead ng gagawin mong laptops o kung anumang products yan. So, yun yung business logic o business decisions na itinuturo ng problem na yan. Kaya nga sinasabing optimize kasi kailangan malaman mo yung pinakamaraming laptop number, bilang, specific number ng laptops na pwede mong i-produce. Kasi pag infinity yan, yung overhead at yung labor cost, dun lang yan magsisink in. Wala ka rin kikitain. Hindi profitable yun. Hindi porket nakakapag-produce ka ng marami. Okay? Hindi porket nakapag-produce ko ng infinite number of laptops o infinite number of cellphones, profitable na yun. Hindi. Kasi pa-factor in doon yung overhead, yung labor cost, at saka yung spare parts cost. So, yun yung nilalagay yan. Kaya importante sa problem na to yung domain. So, yun lang po.